Ang paaralan ay isa sa mga lugar kung saan natututo tayong magsulat at magbasa. Dito din natin binubuo at nagsisimula ang ating mga munting pangarap. Ito din ang puo kung saan malaya nating naipapahayag ang ating mga angking talento at galing sa isang bagay. Dahil ang edukasyon ay ang susi sa magandang kinabukasan. Pero paano kung ikaw ay may kapansanan? Maaabot mo pa kaya ang susi sa magandang kinabukasan? Ito ang Eastern Samar State University, Borongan Campus, kung saan samot-saring pangarap na ang nabuo at nawasa. Dito ay nakilala ko ang isang estudyanteng maliit man sa ating paningin, pero sing taas ng mga bituin ang mga pangarap na gusto niyang abutin. Ito ang dokumentaryong pinamagatang Apak ng Pangarap. Siya si Jason Cabo, isang person with disability, 22 years old at isang second year HRM student na kasalukuyan na nag-aaral sa Eastern Samar State University. Ako, marami akong pangarap sa buhay. Pero may isa, ako ang nais ko talagang maabot in the future ay itong pagiging artista. Kasi doon ko naisa sa buhay kung anong mga naging buhay ko nung una. Gusto ko maging artista kasi gusto ko makatulong sa pamilya ko at gusto ko rin maabot kung maabot ang mga pangarap ko. At alam ko sa sarili ko na maabot ko to in the future kasi alam ko sa sarili ko na kaya ko. At dahil sa kagustuhan ni Jason na siya ay maging isang artista, sumali siya sa isang organisasyong pinangalanang Teatro Lantawan. Ito ay isang organisasyon kung saan ay hinahasa ang kanyang galing sa pag-arte. At sa aming pagpunta sa kanilang opisina kung saan sila ay nagsasanay sa pag-arte, ay nakilala ko ang kanilang coach na si Sir Roland Colico. Bilang isang advisor ng Teatro Lantawan, mailalarawan ko si Jason bilang isang inspirasyon sa grupo. Bilang isang PWD, ang kanyang pagpasa sa audition ay nagpapatunay ng kanyang determinasyon, talento at hindi patatawarang pagmamahal sa sining ng teatro. Nagpapasalamat ako ni Jason naging usahiyang miyembro din ng Teatro Lantawan. Congratulations, Mr. Jason. May kapansanan man si Jason, ngunit ito ay hindi naging hadlang sa kanyang pagsali sa Teatro Lantawan. At sa kanyang pagpasok sa Teatro Lantawan ay kanyang naipamalas ang kanyang galing sa pag-arte. Labis ang pasasalamat ni Jason sa organisasyong Teatro Lantawan dahil dito ay nagkaroon siya ng oportunidad na mahasa ang kanyang galing sa pag-arte. Kung gaano siya kadaling nakapasok sa mundo ng pag-aarte, ay siya rin namang hirap na kanyang dinaranas upang siya ay makapag-aral. Sa pagsama ko kay Jason sa Universidad ng ISU, ay nakilala ko ang isa sa kanyang mga guro na si Ma'am Martini Andrea Pimentel. So, first thing that comes to mind when I am
Jason as a student, well, I might say that the perfect word to describe him or her is really he or she is an inspiring student. That's the perfect term to describe. Because actually Jason is my classmate, was my classmate before. I've been with him for like since grade 7, and we were actually partners in dancing. I already see him like as a talented student. I also know that he is very passionate kasi kahit na ngayon na I am now teaching here, never siyang nag-absent. Always siyang on time, and then always siyang nag-ask kung ano ba yung mga requirements. He's always the first one to ask, ma'am, may klase. So you see from that alone, you can deduce that indeed, hindi siya hindrance sa yung kapansanan na meron siya towards attaining his dreams. Sa aking patuloy na pagsama kay Jason ay aking nasaksihan ang hirap na kanyang dinaranas upang makapasok sa kanilang eskwelahan at makauwi sa kanilang tahanan. Para makapasok si Jason sa kanyang silid-aralan ay kailangan niyang lakarin mula sa gate ng ISU hanggang sa kanilang departamento. Upang marating ni Jason ang kanyang silid-aralan ay kailangan pa niyang umakyat hanggang sa 3 palapag ng kanilang departamento. Mahirap man para kay Jason na akyatin ang mga hagdan, ngunit siya ay determinado na makapagtapos sa pag-aaral at makamit ang niyang pangarap na maging isang artista. Pagkarating ni Jason sa kanilang silid-aralan ay ditong magtutungo sa kanyang upuan para ito'y magpahinga. Pagkalaunay siya ay maghahanda para sa kanilang mga leksyon. Di man pinalad si Jason sa mga material na bagay, pero siya na may binayayaan ng mga kaibigan na labis na mapagmahal. Ito si Joanna Ribamontan, isa sa mga matatalik na kaibigan ni Jason. Actually, Jason is a nice friend. Even though sometimes we talk about her because of her disabilities, she always says that it's okay for her. Kasi dahil tagibubol ng niya, pero dahil okay lang iya. Actually, he's so very strong. Kasi even though daw nakikriticize sa iya kasi iya personality, kasi dahil kasi kwan iya tawag, I don't want to be plastic dahil kasi naging kimasong iya, okay lang iya parang nakikigo with the flow iya kasi nga kanakulangan para kay iya. Jason is a very strong, a very talented and a very kind person. In every situation nga bubuligan kaniya, even though nga wala talaga niya, maghukat sa kayong way nga mabuligan ka talaga niya. Bisa kung wala niya, magiging mo yung pamaagi para makapagkatagyahan niya ulit para kanya. Nang dahil kay Joanna, nagkaroon si Jason ng sandigan at kakampi sa pagharap sa hamon ng buhay. At pagkatapos ng klase ni Jason, ay kakailanganin niya muling bumaba mula sa 3 palapag hanggang sa unang palapag para makauwi na sa kanilang tahanan. At pagkababa ni Jason ay kakailanganin niya ulit lumakad mula sa kanilang departamento papalabas sa Universidad ng ISU. At sa kalagitnaan ng aming paglalakad, nakaramdam ng pagod si Jason at nagaya ng sumakay ng tricycle palabas ng ISU. At pagkalabas namin sa Universidad ng ISU,
ay kakailanganin pa pala ni Jason na lumipas sa isa pang tricycle para makauwi sa kanilang tahanan. At pag nakahanap na si Jason ng tricycle na kanyang masasakyan patungo sa kanilang tahanan, ay kailangan niyang mag-antay hanggang sa mapuno ang isang tricycle. At sa aming paghihintay na mapuno ang tricycle na aming sinakyan, ay biglang bumuhos ang ulan. Matapos ang ilang minuto na pag-ulan, ay nakatulog si Jason sa aming tricycle na sinasakyan. Matapos ang ilang oras na pag-aantay na mapuno ang tricycle na aming sinasakyan, sa wakas, ito ay aalis na patungo sa tahanan nila Jason. Matapos ang higit kumulang na isang oras na biyahe, ay narating na namin ang lugar nila Jason. Ito ang Barangay Pagbabangnan, San Julian, Eastern Samar. Pagkababa ni Jason ay malayo-layo pa ang kanyang lalakarin para umabot sa kanilang tahanan. Sinitiyagin lalakatan pa, tikit may pagsulod. So yan to, dito to pagsulod. So tikang dito maglalakat iya. Dito era may balay. Mabingin mauran. Ngin mauran, suga. Ngin mauran. Oo. Sugit kung dawar ka darang pa tapos mauran. Nagod din kami taghulat kagawas. Pinapasulod. Nasa ligang tricycle pag mauran. So pwede yan sa malud ngan. Oo. Pero wala na pasahe. Napasulod ka nga. Pero pag maadaw, ito kalit napaparet gawas. Horoy, pagoda mo yung ganyan nga. So aga, pag na-eskwela ka, galakat ka lang nga diha gawas. Tapos naghulat ka ng tricycle dida. So yung sinasakyan, man lumalabay. Kuminhara nilang ginililina ka, taray pa mga. So, tikang gawas yung teso. Matulog yan. So harayo pa talaga nga, di nga tapit dito, malikot pa. So gasagot anak ina-expect nga. Kasagit parani nala, yung ginalakat kaya nasa kama di ba nagbabagtas sila. Harayo pa mga. So almost mga pira, ka-minutes nga biyahe, tapos maabot nga da, tapos lugsong. Di ka binabutaw everyday, maglilinakat-lakat ka. So, Nagdani naman nag-aabang akit ang mga motor na nagsulod. tapos nasakay ka naman paggagawas. Pagsusulod naman. Abit mga tisalit mga taga didi. So harayo pang in nga di. Pag wala klase, nag-iinano ka mat. Puro, yung cellphone, barbecue. Nagbabarbecue ka. Yes. Hindi na. Kaya ako mareklamo talaga kung siyempre may tako uli. Ani ka nga, tuhay, nareklamo ki ikaw pa. Kuwara ko, aniyak na, tuhay na nga, kasi nareklamo pa. Para awid. Warin naman din hiyot, Alex. So, dito nga hindi mo kayo nagbabarbecue mo. So, para may tinikaglaan nila makang barbecue. Dito tamo rin babdry. Nga to, so harayo pa, itong ginabaktas. Haray lang. So, yun, maligo pa nga to, bro. Oo. So, maligo pa ngayon nga to. Inuli ka natin gabi. Oo. So, naglalakad ka labisan gabi. Oo. Or may by times kung wala ka nasakyan dito iso. Ha? Pag wala ka nasasakyan, Ano? ano may binubot para makawali nga wala ka nasasakyan. Pag wala talaga sinasasakyan, ito na nakatutak sa kay Kabikira Beach. Pero as long as may da ka masasakyan, mauli ka lang. Wala nga ni street light at gabi. May dala din yung street light. Yeah, guys. Ay, magdama din yung mga street light. Kung pili ka na hadap pagbibinak. Siyempre kay guba. Sanay na. Sa bagay daw, ano. Pag parda na kita hinalaag. Oo. Ngayon may timlaraag. Siyempre kay... Baryo na. May Ay, pagsiringan to, barya na it. So, horo-horo yung pang talaga nga rin pagliling na ka to. Dira na harami. Pira na rin. Ito ba lahain diin? Ada dida. Before pa kamit baryo. Or dito kamit baryo na. Na kami, before kami baryo.
Malugsong petara pit baryo malugsong. Aray, pati kang haiyo. Ya ada nakita mo. I mean, it baryo ba? Ti kang haiyo. Oo, harayo. Harayo pa. Kasi tugak pag kinagtudaan, ginagorgisit volleyball. Ay, ito kang pag-argas volleyball ha, baryo. Roroy ko naman nga baratason. Pero itagak ko pila kay mahadlong makasihiya. Damit puno. Ngadto pa, bimali ko. Okay. Amali ko ba? Kalo kita nila. Arroyo pa ngayon nga di. Pinapakain na kadamakan. Sir, nga natin kung hangit bali na Jason. Kasi naman sir, ito pakunit sa silip pa. So bisa kong suwin ka haray, waray na additional nga pasahi. Dependent driver. May dadama na araw. Kung kilala niyo. Malayo man ang nilalakad ni Jason mula sa kanilang tahanan hanggang sa kaniyang paaralan, ngunit ito'y hindi naging hadlang upang siya'y patuloy na mangarap at patuloy na mag-aral ng mabuti. Sa kalagitnaan ng aming paglalakad, inakaramdam ulit si Jason ng pagod. Pinabadlaw ka na. Siyempre, Pinunasan lamang ni Jason ang kanyang mga pawis at kami ay patuloy sa aming paglalakad upang kami ay makarating sa kanilang tahanan. Sa kalagitnaan ng aming paglalakad ay naikwento rin sa akin ni Jason na simula pa ng sanggol pa lamang siya ay ganyan na ang kanyang paa. Ang daan na aming tinatahak ngayon at ang mga matatayog na puno sa aming paligid ay ang nagsisilbing saksi kung gaano kalakas si Jason sa pagharap sa hamon ng buhay. Saksi ang kalikasan at ang dingding ng mga bahay na ito sa hirap na dinaranas ni Jason para lamang siya ay makapag-aral at patuloy na abutin ang kanyang mga pangarap. Habang binabaybay namin ang daan patungo sa kanilang tahanan, ay naikwento rin sa akin ni Jason na may mga panahon na hindi siya nakakapasok sa paaralan dahil sa kawalan ng pera. Para makarating sa kanilang tahanan ay kinakailangan pang tahakin ni Jason ang maputik na daan. Mahirap man para kay Jason na makapag-aral, ngunit ni minsan hindi niya naisipang sumuko sa pag-aaral o sa hamon ng buhay. Si Jason ay nakatira sa isang simple o payak na pamamahay kasama ang kanyang nanay at tatay. Sa aking pagsama kay Jason sa kanilang tahanan ay aking nakilala ang kanyang nanay at tatay. Ako si Juana Cabo, 1968. Nagpi-56 na. saan Sa ka man December 5. Ay, December 5. Ay, advance happy birthday, Nay. Si Jason, ako na mabalihong gadiya. Pag inutosan ko na, bali gahiya. Pero pag naanot barkada, siya ay direct na baliha. Pero pag kuhan na, bali gadiya. Sinusubo. Nabulig naman yan ay din pag babarbecue. Hugas. Panuhog mga Totoo na siya. gawaing bahay. Okay, karamo naman kung ano nga tulo. Kaya itim ibang nga bugto. Ano ati, nagkuhan naman. Ito mga Manila. Tumama nila niya mga bugto. O sa malayo din. So, yan nilangan Jason. Yan, nagtatrabaho dit balay. Mga sabit Dahil pagtuon. niya naglalabas. So, kunwari hiya klase, yan hiya Nabuli kayo. Kinapangaya. Pagtikos. Kunwara. Kuan. Kuan kuhaya nga. Mag-ipon-ipon man lang. Hiya. May nasusubra man. Kay oras hinwara kami kwarta. Ay nakukuha. Pambalo na iya.
Para kung tada man warangan, may babubon. Tanging pagbebenta lamang ng barbecue at ang kanilang munting tindahan ang kanilang pinagkukunan ng kanilang pang-araw-araw na gastos. Dahil sa hirap ng buhay ay kinakailangang magdoble kayod ni Nanay Juana at Tatay Jesus upang matustusan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Hindi na rin makapaghanap si Tatay Jesus ng trabaho dahil sa siya ay may edad na rin, kung kaya't umaasa na lamang sila sa kanilang munting barbecuehan at sa kanilang tindahan. Apat na magkakapatid sina Jason. 3 sa kanyang mga kapatid ay nag-asawa na at kasalukuyang nakatira sa Maynila. Siya na lamang mag-isa ang naiwan sa kanyang mga magulang at siya na lang din ang nag-aaral sa kanilang magkakapatid. Tapos na dapat si Jason sa pag-aaral ng kolehiyo. Ngunit nasira ang kanyang cellphone nung nagkaroon ng pandemya na naging sanhi upang di siya makapagpatuloy sa pag-aaral. Mailap man ang swerte kina Tatay Jesus at Nanay Juana, pero para sa kanila, masaya na sila sa pamilyang meron sila. Mahirap man ang buhay pero hinding-hindi susuko si Jason sa kanyang pangarap dahil motibasyon niya ang kanyang magulang na maiahon sa kahirapan. Dahil para kay Jason, hindi hadlang ang kanyang kapansanan dahil kaya naman niyang gawin ang kayang gawin ng mga taong walang kapansanan. Saksi ang itim na tsinelas ni Jason sa dedikasyon at determinasyon na meron siya para abutin ang kanyang mga pangarap. Dahil para kay Jason, patuloy siyang aapak para abutin ang kanyang mga pangarap.